May nagtatanong, nagtatrabaho pa daw ba ako? Good morning po. Back to work tayo. Dito na ako sa office. Pero palabas din ako agad. Titingin ulit tayo ng mga properties na available po dito sa Japan. In 1.5 kilometers, turn right. May nagtatanong, nagtatrabaho pa daw ba ako? So ngayong araw nga, back to work na ako. And yes po, nagtatrabaho po ako. Nagtatrabaho pa rin naman ako. Nagbakasyon lang po talaga ako. Yung bakasyon kasi namin nung nakaraan is planado po talaga kasi yun last year pa. Dahil nga 10th year anniversary namin ni Aya, syempre. Yun yung nag-iisip namin yung way para i-celebrate yung aming anniversary. So nagtatrabaho pa rin naman ako. At kailangan ko pa rin talagang magtrabaho po. Sa mga reason kung bakit kami nakakapasyal is dahil nagtatrabaho po tayo. No? And dito pa rin po ako nagtatrabaho sa Entrust Japan Homes Real Estate po. Tulong po tayo sa mga kababayan natin na gustong magkabahay po dito sa Japan. Ayan yung mga pinapakita naming property sa ngayon is yung kadalasan dito sa area ng Gunma, Tochigi, Saitama. Pero kung gusto nyong magkabahay sa Tokyo, Ibaraki, Chiba, Niigata, ayan, Shizuoka, and Yokohama, meron din naman po tayong mga available property po dyan. Basta mag-inquire lang po kayo. Ayan, dito na tayo sa mga property na sisilipin natin. 5 property to. Bali, 10 property po yung ipapakita ko sa inyo. And 5 dito sa Gunma Prefecture, Oizumi. Saka 5 rin sa Gunma Prefecture, Otashi. Ayan, ito po yung mga property na available ngayon. Ito, ayan. Meron tayo dyan mga bungalow type. Meron din mga 2-story house. Ayan, meron din sa likod. Ayan, 1, 2, tapos 3, tapos 4, 5 sa likod. Siguro mag-start tayo doon sa dulo. Ayan, unahin na natin itong unang property natin na bungalow type. Makikita nyo, sobrang simple lang. Recommended talaga to, lalong-lalo na sa mga may kasamang senior or kung balang araw iniisip mo na pag tumanda tayo, baka mahirapan tayo sa may second floor, pwede nating i-consider ang bungalow type. Ayan, ang maganda rito kay bungalow type, ayan, 3 LDK na siya. May 3 rooms na siya, living area, dining, sa kitchen. Plus, meron pa siyang extra walk-in closet. Ayan. So, kung gusto mong tingnan, alika na, samahan mo na ako. Pasukin na natin. Makikita mo, ang laki ng park space niya. Up to 3. Or kung kakayanin, 4 na sasakyan. Ayan. Malaki. Malaki itong property na to. Kasi 237.61 square meters ang property land area nito eh. Tapos ang house area naman is 104.34 square meters. Ayan, tingnan natin. So ayan, meron na rin siya rito. Pwede kang mag-garden dyan. No? Okay, tapos pwede ka rin magsampay na rito sa labas. And makikita nyo, meron siyang extra door doon sa likuran. Dito sa gilid. Ayan. So shutter na rin po yan. May shutter yan. Inangatan natin kanina. Tapos, meron din siyang mailbox and intercom. No? Okay, pasok tayo sa loob. Ayan, pagpasok sa loob, meron siyang walk. Ito yung genkan. Meron siyang shelves dito. Ayun, no, hanggang sa gilid. Ang daming malalagay na sapatos. Tapos, may extra, ano pa rito, cabinet dito. Pwede may ilagay yung mga sapatos mo dyan. Ganon din sa taas. Ayan, sobrang dami. Tapos pagpasok mo nga dito, pasok mo nga rito, ayan, meron na siyang pintuan dito. So ito ay toilet.
No? Papasok mo pa lang, may toilet ka na. Ayan, meron na siyang toilet dyan. Tapos, papansin nyo may extra door dito. Papuntang banyo. Ayan. Yung kabilang door, papuntang diretso ka na ng banyo. Okay? Diba? So, bago tayo pumasok dyan sa banyo, pasok naman tayo sa right door. Ang makikita mo naman dito yung kitchen, saka dining, and living area. Ayan, sarado muna natin to. Sabi, 3 pintuan yan. Pagpasok mo pa lang. No? Pipili ka na lang. So, ito yung dining and living area. Okay? So, dining, extra room, tapos living area, toilet, ayan, bathroom area, and genkan. Okay. Ayan o, sobrang luwag. Sige, papakita ko yung sarili ko para makita nyo kung gaano kaluwag to. Ayan, pwede mo lagay rito yung sofa. Tapos ang maganda rito, ayan o, meron siyang mga built-in cabinet na rito. Tapos meron pa siyang patungan ng TV. So hindi mo na kailangan bumili ng patungan ng TV. Alam mo ba kung magkano ang patungan ng TV? Nasa 10 lapad pataas. Ayan. Sige, pakita ko naman sa inyo yung unang kwarto. Ayan, sobrang laki ng kwarto. Then, meron pa siya pintuan or exit dito or emergency exit dito sa kabila. Ayan. Then, sa kwarto na to, meron din pong cabinet. Ayan, mula rin sa kwarto, pwede ka naman dumiretso sa bathroom area. Pero bago yan, punta muna tayo dito sa kitchen area. May papakita ko sa inyo na nakaka-amaze din sa bahay na to. Ayan o. Meron siyang high ceiling with fan and lights. Ayan, hindi lang natin mabuksan at hindi pa available ang lights niyan. Yan pa lang, presko na ang loob ng sala mo or tong dining area mo. Grabe o, high ceiling. So ito naman yung kitchen area. Ayan, silipin natin. So sa kitchen area, siyempre may sink. Meron din siyang exhaust fan. Meron din siyang stove. Meron na rin siyang griller. Ayan, may griller din yan. Meron na rin cabinet dito or drawer. Ayan, extra drawer. So, sobrang daming drawer. And, ang maganda sa kitchen na to, meron siyang pantry na hindi lahat ng bahay meron pong ganito, no? Tingnan nyo naman kung gaano kahaba yung pantry area niya. Ang dami mong malalagay. Siyempre, space para sa refrigerator and mga ibang appliances. Ayan. Bago tayo dumiretso dito, punta muna tayo siyempre dun sa bathroom. Kasi pinakita ko na sa inyo kanina. Bathroom area nila. Kakaiba yung bathroom area nila kasi meron ng napakagandang sink. Ayan. And kakaiba yung kanyang cabinet dito. Ayan. Ang dami mong malalagay. Tapos sa mirror niya, siyempre, meron din mga space yan para pwede ka maglagay ng mga kailangan mo dyan. Okay. Okay, no? Oh, ang daming mailalagay. Then, meron kang space dito paglagyan ng mga towel at ano-ano pa, di ba? Pwede mo siyang i-adjust yan, ha? Pwede mo ilipat yung mga sampayan mo dyan, pwede mo iangat dito. Kaya yan ang purpose ng mga butas na yan. Pwede mo ilipat lahat yan. Okay. So sa kanyang shower area naman, ayan. Napakaluwag na rin, no? Pwede ka na rin maglagay ng mga towels mo dyan. Para ka nasa hotel, oh. Then, meron na ring space. Meron na ring space para sa washing machine. And siyempre, itong ating paboritong shower area. Siyempre, dyan tayo maliligo. Okay? So, ang maganda rito, pwede ka na ring magpatuyo ng mga damit mo dyan. Yan, may automatic heater na dyan. Kung nilalamig ka, after maligo, pwede mo ring buksan yan. Or pwede ka nga rin magpatuyo ng mga damit mo. So, may extra door dito. Ayan. Palabas ng kitchen and living area. Sige, dito na tayo lumabas. Bukod dun sa kaninang door na yun, ha. Sobrang daming door. Tayo dito sa may kitchen area. Tapos, doon na yung ating mga rooms. Kitchen area. Pero bago ka makarating sa second room and third room,
Ayan, meron na rin siyang extra or another toilet dito na hindi mo na kailangan pumunta dun sa may genkan at mag-toilet. Okay? Okay, ito yung second room and third room. Punta natin itong second room. Ayan, pagpasok natin dito sa second room, meron na siyang cabinet. Ayan, buksan natin yung cabinet. Sobrang laki na rin yung cabinet niya. Okay. Tapos, sobrang luwag na rin ng room na to. Pwede sa kids, pwede sa senior. Ayan. Pakita ko sa inyo kung gaano siya kaluwag. Ayan. So, may bintana na rin siya doon. Kaya, sobrang mahangin na rin kapag binuksan mo to. No? Okay. Ayan. Okay. Ito yung third room. Ito yung third room or master bedroom na sobrang laki. Ayan. Square type po siya. Tapos dito parang may extra walk-in closet. Ayan. Ito na yung walk-in closet na sinasabi ko sa inyo. Closet. Sobrang laki. Ang dami may ilalagay dyan. No? Kung babayaran mo to for 35 years, ayan, nasa 69,300 yen. So, isipin mo yun, para ka lang umuupa ng apartment mo dito sa Japan. Pero, ito, sariling bahay mo na. Kaya naman, investment mo na, may bahay pa para sa future ng mga magiging anak mo. Para nga sa mga non-resident natin or mga foreigner natin na buyers. Ayan, sabi ko nga po sa inyo kanina, pwede rin kayo mag-avail. Basta, inquire lang kayo sa amin dito sa Entrance Japan Homes. Ayan, sabihin nyo lang kung kailan kayo pupunta rin sa Japan para ma-schedule kayo for viewing ng mga bahay na gusto nyo. Tapos, ayan, at least sana naman lang meron kayong stay dito for 2 weeks para kung sakaling magustuhan nyo yung bahay na yon, magtuloy-tuloy sa contract signing, mapabilis yung paglipat ng bahay sa inyo. Basta inquire lang kayo sa amin. Ayan, sige, pakita ko naman sa inyo yung ibang bahay. Siguro, fast forward na lang natin para isa-isa nyong i-check. Hindi pa ako tapos tumingin ng mga properties. Babalik lang ako dito sa office kasi meron tayong bisita galing Las Vegas. Ayan. Nanonood sa atin dito sa JP Noy Vlogs. Binisita tayo dito sa office. Ayan, mga bisita natin from Las Vegas. Ayan, si Sir. Si Sir. Si Ma'am. Oh, nice to meet you po. Ayan, from Las Vegas pa talaga binisita kami dito sa office. Oo nga. Kaya tapos may mga pasalubong din sila para sa amin. Ay, ito para Thank you, sa Sir. family. Yun. Ayan. Thank you, Sir. Thank you, Ma'am. Ay, welcome. So, Kumusta kayo, Sir? mabuti naman. So, kinakamusta lang namin si JP. Ayan, thank you, Sir. First time namin makita. So, kung nakikita niyo sa vlog, gano'n rin siya sa in person. Yeah. So, Si Ma'am. Pareho, nga, masaya kami, na-meet rin namin si JP. Lagi namin pinapanood ka. Thank you, Ma'am. Thank you, Sir. Hinihinto namin lahat. Pag nakita may bagong vlog. actually, nasa train ngayon kami pupunta dito. Pinapanood namin. Pinapanood namin yung pinaka-recent vlog. Yeah. Thank you, Sir. Talagang binisita tayo nila, Ma'am, yung Sir dito sa office. Bibili kami ng bahay. Mag-inquire kami. Yun ang plano sa mag-inquire ng information para bumili ng bahay as a Ayun na. tourist. Yes. So, Ayun nga, sabi ko nga po kung balak niyong bumili ng bahay dito, kahit non-resident kayo, pwedeng-pwede naman. Katulad nila Sir and Ma'am, ayan, bumisita talaga dito para mag-inquire sa amin dito sa entrance. Kaya yun. yun nga, tatanungin namin kung ano bang yung requirements pag bumili kami ng bahay as a tourist. Okay. First question namin, pwede bang bumili ang turista? Yes, Sir. 100% pwedeng-pwede po. Pwede ba kami mag-apply ng loan or cash paid ang kailangan namin gawin? Pag non-resident po, or tourist dito sa Japan, ano po siya, cash basis lang po. I see. Opo. Kapag housing loan naman po, kailangan po resident ka sa Japan at nagtatrabaho ka sa Japan. Talaga nagtatrabaho. Okay. Paano yung, kunyari, hindi kami lagi pumupunta dito, either once a year to twice a year, paano kami makakahanap or makakatingin ng bahay or meron bang tutulong
sa amin na maghanap ng bahay. Bahay po. Yes nga po, ito nga pong Entrust Japan Homes, ayan, tutulungan yung mga tourists or non-resident dito. Unang-una po, kailangan po namin malaman kung saan po yung location na gusto niyo po and magkano po yung estimated budget niyo po. Tapos, yung reason po kung bakit po kayo gustong magkaroon ng bahay dito sa Japan. Yun lang po. I see. Anong coverage ng ano nyo? Ng office? Ang services po namin is around Kanto region only. Okay. Sa Tokyo, Kanagawa, Yokohama, Ibaraki, Chiba, Tochigi, tapos Gunma. Ayan. Gunma. Meron din kami sa Niigata. Ito, Gunma na po tayo dito ngayon sa Oizumi, sa office po namin. Nico. Opo, part po siya ng sa Tochigi area, which is meron din po kami. Tapos meron din po kami sa Shizuoka. I see. Kung saan makikita po yung Mount Fuji. Oh, okay. Opo, kung gusto nyo rin sa part na yan. Hindi ba tayo nakapunta doon? Ay, di Sa pa. Shizuoka. Last year nagpunta kami. Kailangan Pero ba? not ano. Oo nga. So, anong mga documents na kailangan? Nauna po pag tourist visa or non-resident, ano lang po, ID, valid ID, like passport, government IDs, ayan, pwede po yun. So, madali lang pala. Madali. Hindi pala mahirap ang Hindi na. bumili ng bahay sa... Sobrang dali lang po. Ganun nga. So, hopefully... So, pwede mo bumili kahit hindi in person? Pwede po, pero ina-advise po namin na kapag titingin na kayo ng bahay, at least nandito po kayo sa Japan. Para din, at least meron din pong 2 weeks para if ever na makapili po kayo ng bahay, nandun na rin po yung contract signing, and makabilis po yung paglipat ng title sa inyo. I see. May matatanong kami na, kung meron kaming tanong, pwede lang Pwede, message anytime po kayo ka mag-message namin kayo sa amin. para If ever na kung babalik din po kayo dito, plan nyo bumalik, tapos plan nyo na rin mag-house visit, pwede po. Kaya. Gusto niya talaga tumira dito. Ganun po. Ano lang, follower lang kami ni JP. So, pero gusto niya rin... family na. We're family. We're family. That's right. Yeah. Nagkakaroon na rin ng bahay. But we'll be back again. Maraming salamat, Sir Jojo. Ma'am Pam, po. Thank you. Thank you Thank you so much po. I gotta practice my Japanese. Next time, I'll be a little bit more fluent. Because it's hard. I thought we can get by with, when you have to ask questions, that's when it's harder. If you're gonna say thank you and hello, it's good. But sometimes I have to ask questions. Oh, it's hard. Saan kayo sasakay ng ano po? Train? Hatid ko na kayo. Oh, no. Hatid ko na kayo. Malapit lang naman po. Train. Train? Opo. Hatid ko na po. Sa Kiko? Sa... Bye-bye! Ayan. Sige, work ka na ulit. Sige po. Bye! Salamat! Salamat. Ingat po ingat po kayo sa biyahe. kami pag hindi sa crosswalk. Enjoy sir. Enjoy sir. Mahuli kami ng pulis. Ingat po, ingat. Ayan, after ko ngayon atid yung mga bisita natin from Las Vegas, ayan, bumalik na ako sa trabaho. Isa, dalawa, tatlo, 4.